Hello mga farmers, dito po kami sa Lipa, Batangas. Dito po sa fountain, napakaganda po ng forest dito. Unang-una kami po ay dumating dito kagabi at aming pinipicture yung kagandahan ng lugar na ito. Napakaganda po ng lugar, ibang uri po ng mga puno. Malalaking puno, ibang uri ng halaman, mga swamp area, may falls, mayroon pong pinaka lake. Napakaganda po ng lugar. Isang basic example na maging isang tourist spot ang lugar na ito. 1, 2, 3. Ganda. Hello ka-farmers, andito po tayo sa isang puno ng mangga. Ito po yung manggang piko. At sa ngayon po sa info, ito po yung mayroon ng 300 taon. Ang edad po ng manggang ito, tingnan po mga ka-farmer. Ang kahalagaan ng ating mga puno ay ating inaalagaan at ating pinipreserve. Ganon din ang forest. Na tinitingnan natin ang kahalagaan ng forest para dumating ang araw, may mapupuntahan tayong mapapasyalan na isang kaaya-ayang lugar. Kaya po mga ka-farmers ay napakahalaga po sa ating yung karoon tayo ng forest preservation. At sa anumang pong lugar na mayroon po sa forest preservation ay isang napakagandang tanawin at puntahan ng mga gustong mamasyal. Kaya ito pong lugar na ito ay magandang puntahan ng mga gustong mamasyal. At nagkasala po kami dito sa mga lugar na forest preservation, ng lugar ng Lipa. Napakaganda po ng lugar. Andito po kami sa lagoon. Actually, mayroon pong may maganda pong lugar na dalawang spring na itinayo at nakapaligid po yung matataas na puno ng nipa tree at matataas na puno ng nyog at iba't ibang uri ng puno ng kahoy. Napakaganda pong lugar na ito. Actually, gaya nga sabi ko sa inyo daw sa aking mga vlog ay pagka po maraming puno ay marami pong balong. Kaya po dito ay mayroon ding waterfalls. Sagana po sa tubig sa lugar na ito. At yan po nagsusupply ng tubig sa kapaligiran. Hello ka-farmers, dito po kami sa herb garden. Mga halamang ginagamit na panggamot, lalo na sa mga sakit na ubo. Andito po yung oregano, mga ka-farmers. Napakalago po yung ginagawa nila, kinakanta at kinababata yung oregano. Ang sa lugar na ito, dito naman po yung aloe vera o cactus. Sa lugar na ito. Doon po naman po sa tabi yun yung sulasi. Yun po yung sulasi. Ito naman po yung spearmint. Nakalimitang mga herbal plants na ginagamot sa lagnat saka sa ubo. Meron din pong amarillo. Meron pong damong Maria. Meron pong spearmint. Po ka-farmers yung tamagon. Gamot din po ito sa ubo. At yun po yun ang luya. Yan po yung luya. O ginger sa English. Yan po nakatanim dito. At ito po yung sambong. Mataas na puno ng sambong na ito po ginagamit ang pampaligo ng mga nagkakasakit. Sabi nila ay kontra raw sa binat. Ito po. At hindi po yung tinatawag nating kamatis bundok. O yung tinatawag nating cherry tomato. Mayroon pang konting-konting bunga na nakikita kayo. At yun po, yung mga tinatawag na onion spring. O yung pong sibuyas na nakatanim na po doon. Dito po sa lugar na ito, mayroon pong nakatanim din na sili. At
Ito po ang isa sa gamot sa ubo na pinararami nila. Yan pong parsley. Parsley. Ito pong lugar na ito. Bukod po sa halamang gamot, ito po yung ginagamit din sa pagluluto. Katulad po ng chives. Yan po cherry tomato. Ito po ang parsley. At iba-ibang halaman na silang ginagamit nila dito sa kanilang restaurant. Actually, kanilang tinatanim ito para sila na rin ang gumamit at konsumo ng kanilang mga produkto. Teka muna. Peppermint. Ito po sa plat na ito, yung bali 5 tudling na malaking plat. Ito po yung peppermint na ginagamit nila sa pagluluto. Sa bandang dito po ay meron din silang tanim na strawberries na ilang puno. Meron din puno ng sili, may puno rin po ng talong, at meron din pong puno ng pako. Na ito pong pako, ginagawa nilang salad. Yung pong pinaka murang talbos nito, yun ang ginagawa nilang salad. Masarap yung salad to, yung pako. So, sa kapaligiran pong ito mga kaparmers, ay nakikita natin yung kung ano yung kanilang ginagamit sa restaurant na kanilang ginagampanan, ay dito rin po kinukuha yung kanilang ginagamit ng mga ingredients na pampalasa, pampabango at pampasarap ng kanilang mga niluluto doon sa restaurant. Yan lang po mga kaparmers. Sana yung subaybayan nyo kami sa lahat ng aming vlog. Dito kami sa Lipa, Batangas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Damong Maria Nora Damong Maria yan. Nandito po kami sa mga ilalim ng mga puno at aming pinipicture yung mga puno. Ito pong ipipicture po natin ngayon ay yung pong puno ng akasya. Nakita nyo po, napakalaki ng puno ng akasya, mga kaparmers. Kaya po, ating ina-advise, dapat hindi tinatanim sa malapit sa karsada. Sapagkat kita nyo po ang ugat ng akasya po, lapitan natin. Tingnan nyo po ang ugat ng akasya, lumutang sa lupa, gana pong kaluwang ang pinasakop ng ugat. Kaya kung yun ay napatanim sa malapit sa karsada, umaahon po yung ugat at nasisira yung karsada. Kaya po, yun po ang sinasabi ko. Maliban po sa ibang puno, ito lang po talagang napakaraming ugat na lumulutang dito sa ibabaw ng lupa. Alam niyo pong piniserve din nila itong mga malalaking tapayan. Antik na po ito, mga kaparmers. Dito po ay pinaginawang display area, ito mga tapayang luma. Anong panahon, matagal ng panahon ay nilagay nila dito pero parang display para pantatrak din ang mga namamasyal dito.